after that, he can be tried in absentia. Right. And trying him in absentia would mean what to your client? Would that be a harder case to win? Well, I'd be more comfortable if he testified in his own behalf. I'm not comfortable normally just leaving the prosecution to do their worst and for me just laying back and say you haven't proven a thing. So to some extent, I'd like the opportunity to prove my client's innocence. So yes, harder to win for me if he doesn't testify. So the fact that Ombudsman Remulla was saying that... Sorry, Pinky, let me interrupt you. But when I say testify, I don't mean testifying in court. Again, he can testify here or there. Yeah. Attorney Rui, yung pong sinabi ni Ombudsman na pwede siya bumalik dito, as you mentioned a while ago, we will secure him. Kasi kung may mangyari sa kanya, kami pa ang pagbibintangan. Hindi ho ba? Is that still suspicious for you? Or concerning? Let me change the word. Yeah, it doesn't assuage my fears. Kami bahala sa'yo, and then what? If he gets killed, if he gets shot, they'll say, oops, I was wrong, sorry, I tried my best. What can I do? I'm only human. In the meantime, I'm going to have a dead client. What do you Who say? I believe is innocent, by the way, so I'm going to have a dead, innocent client. That's my problem with the proposition. What makes him innocent, Attorney Rui? He's telling the truth. I've seen the evidence. And the evidence says what is the evidence? So far, he's shown us a list of projects doon sa 100 billion, di ho ba? That's one. To which Senator Ping Lacson said it appears legit and true, right? First he said it was illogical. And then he said, ay, totoo pala. And then the... Okay, mga magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin, Zaldico, ililigpit na nga ba mga kababayan para tumahimik na? Of course mga kababayan, marami namang paraan sa pagpapatahimik ng isang tao at ito yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Kasi ito, ngayong araw, ka-announce lang mga kababayan na lumabas na raw yung arrest warrant laban dito kay Zaldico. At ito nga, medyo, of course, natuwa tayo dyan sa balita na yan mga kababayan. Pero, nagdududa tayo na ang bilis. Okay, again linawin natin, natutuwa tayo, lumabas na ito, pero mukhang may magic mga kababayan. Okay? At ito, nangyari lamang pagkatapos ng inilabas na mga video na statements ni Zaldico. Di ba? Ito nga mga kababayan, ito interview, ito na naipakita nating video mga kababayan, interview ito sa abogado ni Zaldico na si Attorney Roy Rondain mga kababayan dito sa Bilyonaryo News Channel. At ito na nga, pinag-usapan nila na handa naman daw yung ombudsman mga kababayan na protektahan si Zaldico. Okay? And in fact, kung hindi ko lang papakita dito para hindi masyadong mahaba itong video natin, isa sa mga interview ni Ombudsman Crispin Boying Remulla mga kababayan, pwede naman daw mag-arrangement na kung saan para i-secure talaga yung security ni Zaldico pag uwi niya dito sa bansa mga kababayan, kasi kailangan talaga niyang manumpa under oath mga kababayan. Yung kailangan niya yung statement niya ay under oath para maimbestigahan. Pero yun nga mga kababayan, pinuna dito ng abogado ni Zaldico, bakit ka pa maghihintay ng anong tawag nito? Under oath na statement, pwede ka namang mag-imbestiga. Tama nga naman mga kababayan. Di ba? Pwede naman siyang mag-imbestiga. Hindi natin sinasabi na wag nang ipa-under oath si Zaldico para secure yung safety niya. Pero again, start na investigation. Yan yung dinidemand ng tao. And unfortunately mga kababayan, sabi nga ni Crispin Boying Remulla, hindi siya mag-iimbestiga hanggat hindi mag-under oath si Zaldico. So unfortunately mga kababayan, ang nakikita natin dito, and most likely ganito din ang nakikita dito abogado ni Zaldico na tinitempt siya dito, iniipit siya dito para umuwi siya mga kababayan, and most likely mayroong
magagawa sa kanya. Hindi natin alam mga kababayan kung ano at paano, pero on record, sa mga pangalang involved dito mga kababayan, kilala itong mga taong to na gumagawa nito. Tingnan nyo, balikan natin yung time na si VP Sara ay nasa House of Representatives na tulog yung kinontempt yung kanyang tauhan. Anong sabi ni VP Sara? Natatakot si VP Sara mga kababayan kasi siya mismo alam niya na itong mga taong tong involved dito, PBBM at Martin Romualdez, ay kilala at may record na magaling magpatahimik ng kanilang kalaban mga kababayan. Pati ito si Martin Romualdez, lalong-lalo na ito. Kasi sa pagkakaalam natin, sa mga naririnig natin mga kababayan, sa Leyte ba? O, saan yung distrito nila? Kung sinong kakalaban sa politika niya, tatakutin buong pamilya. Yan yung mga naririnig natin dyan. Kaya, talaga ito, pati ito, bakit takot na takot dito si Zaldico, mga kababayan? Kasi, kaibigan niya ito. Kilala niya itong dalawang to, mga kababayan. Di ba? At ito, sabi nga ni sinong tawag nito? Crispin Boying Remulla. Sino daw ang kinatatakutan or ni Zaldico, magsabi lang daw siya kung sino yung kinatatakutan niya. Yun nga problema mga kababayan. Ang kinatatakutan ni Zaldico ay buong gobyerno. Alam ni Zaldico na magkabrad si Crispin Remulla at si Martin Romualdez. Of course, again, sabi nga natin, hindi natin dinidepensahan dito si Zaldico, mga kababayan. Ang pinupuna natin dito, unang-una, ang tagal na mayroong ebidensya laban kay Zaldico. Yung SunWest, ang daming flood control projects na ghost. Alam niya, may record, may papel yan. Ang dali-dali niyan mga kababayan. Yun nga sabi nila, ni Crispin Boying Remulla, low-hanging fruit ito. Ha? Yet, until now, yung nag-demand yung mga tao pauwiin si Zaldico, i-cancela yung passport para makapagsalita siya dito, hindi nila kayang magawa, hindi sila makapag-file ng kaso. Kasi raw, nag-iimbestiga pa. Nung lumabas ng video, mga kababayan, at tinuro ni Zaldico si Martin Romualdez at si PBBM, aba, ang bilis, may na-file kaagad mga kababayan laban kay Zaldico. Again, ina-appreciate natin, pero nakikita natin dito mga kababayan, kailangan nilang pauwiin si Zaldico para matahimik si Zaldico mga kababayan at hindi na makapaglabas ng ibang ebidensya at statement niya. Kailan na i-file yung kaso? Noong nakaraang araw lang. Yet ngayon mayroon ng arrest warrant. Ito, pakinggan natin itong pahayag ni PBBM. And imagine ninyo saan galing? Sino ang naglabas ng balita? PBBM pa mismo mga kababayan. Dito natin makikita na itong taong to halatang nagpapanik na. Imagine ninyo, judiciary yan. Yung korte. Yet, unang nalaman, ang naglabas nito, PBBM pa. Ito, pakinggan natin. Anong sabi dito ni PBBM mga kababayan? Ito ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang
iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng Hindi nga mabasa may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Ayan mga kababayan, napakinggan ninyo. Si PBBM pa mismo nagbalita. Well, of course, expected natin yan mga kababayan kasi nga sabi niya, siya daw nag-umpisa. Kasi mga babae, no choice siya. Pero hindi siya unang nagbulgar dyan. Alam natin kung sinong nagbulgar dyan, mga kababayan, sa mga katarantaduhan nila dyan. Nag-credit grabbing na lang siya ngayon kasi no choice siya. Kailangan niyang imbestigahan kasi imbestigahan man niya or hindi, ipit siya niya, mga kababayan. At ito na nga mga kababayan, no? Kanina sa isa sa mga videos na in-upload natin, lumabas dito na si PBBM, may tinuturo na rin si Martin Romualdez dito. Pagkatapos ito lumabas ng video ni Zaldico. At ito na nga mga kababayan. Again okay ito na dapat talaga umuwi si Zaldico. Pero of course mga kababayan, bago umuwi dito si Zaldico, sana naman ilabas na niya lahat dito mga kababayan. Kailangan na niyang ilabas dito kasi nga eto mga kababayan, considered dead man na itong si Zaldico. Sa oras na mahuli ito, kahit na kanino, Interpol, PNP, considered dead man na ito mga kababayan. So kailangan na niya itong ilabas lahat para mga kababayan, para kung may mangyaring masama sa kanya, edi at least alam ng mga tao na talaga hindi siya ang mastermind dito. At least naman kung may mangyaring masama, yung mga taong galit sa kanya maintindihan at mababago pa niya yung kanyang ano tawag nito? Yung dignidad niya dito. Yung pagkakilala ng taong bayan sa kanya dito. Okay? Kasi kung hindi, mga kababayan, again, alam tayo, kahit yung abogado niya, mga kababayan, ini-expect na by the time mahuli nila, kapasok dito sa ating bansa, pwede nga kahit sa ibang bansa anytime, anywhere, pwedeng mayroong mangyaring masama. Kahit sabihin natin, nandyan sa kulungan. Tapos sasabihin lang, tinodas ng halimbawa, isang preso. Yun nga, sabi ng abogado, anong sasabihin? Sorry. Sorry, akala namin safe. Pero wala na, hindi na makapagsalita, di ba? Wala nang magagawa. Kahit mag-file pa sila ng kaso laban sa gobyerno kasi nawala yung posibleng witness, mga kababayan, wala na tayong magagawa. Wala nang mailalabas na impormasyon dito. Okay? Kasi ito sabi ilang beses natin sinabi dito, hindi lang dapat si Zaldico ang makulong dito. Hindi ko sinasabing hindi dapat makulong, baka mali pagkaintindi nyo. Hindi lang dapat si Zaldico. Kasi dapat mayroong pang mas malaki kay Zaldico ang makulong dito kasama niya. Yan yung sinasabi natin dito. At again, nakikita na natin dito mga kababayan na kahit dito sa Malacanang, nagtuturoan na, naglaglaga na dito. At ngayong araw na ito,
Imagine ninyo, walang ginawang investigasyon ng ICI, walang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee, nagkansila yung ICI, walang mga bagong pinatawag. Last week, sabi nila, hindi pa nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Pero, again, 7 days after naglabas ng video si Zaldico, ayan, may rekomendasyon agad laban kay Martin Romualdez na mag-file ng kaso. So, yan, halatang halata mga kababayan na yan, lumabas na yan, simpleng may ebidensya na, pero pinagtatakpan yan. No choice siya ngayon, kailangan unahan ni PBBM si Martin Romualdez kasi baka bumaliktad at magsalita at siya ang ituro mga kababayan. Kaya inunahan na niya. So, punta na tayo sa exciting na part mga kababayan. Basta malinaw sa atin dito, itong tatlong to, Zaldico, Martin Romualdez, PBBM, may ugnayan ito by nung time na nagnakawan silang tatlo mga kababayan. Nung nagkaroon ng delivery ng pera, nung nagkaroon ng insertions at nagkaroon ng kickback, involved itong tatlong ito. So, hindi lang dapat si Zaldico ang makulong. Dapat mayroong kasama ito na mas mataas pa sa kanya. Ito mga kababayan, pakonsuelo lang ito. Itong arrest warrant, pakonsuelo lang ito mga kababayan. Para lang sabihin na talaga mayroong nangyayari at mayroong ginagawa dito. Kaya nga sabi ko, suggestion kay Zaldico, labas na niya lahat tapos magpahuli siya. Pero of course, sa tingin ko mga kababayan, mukhang may kopya na itong abogado niya. Pero hintayin lang natin. Gusto ko sana si Zaldico yung maglabas mga kababayan. Kasi sabi, mayroon daw documents, mayroon daw firmahan ng dokumento every time mayroong delivery. Na kung saan, sabi ng abogado, conclusive enough daw na makapagtuturo sa mastermind dito. Yan yung hinihintay natin yan. Kasi ito, lumabas ng arrest warrant, probably, mamaya or bukas or baka sa linggo mga kababayan, baka mayroon na namang ilalabas na informasyon dito or pasabog si Zaldico mga kababayan. Okay? So, dito lang po muna tayo. Paki-like po and share na videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at mayroong araw po sa inyo.